si Undersecretary Claire Castro, okay, ng PCO at Malacanang Press Officer, tungkol doon sa fake news. At doon sa mga statement before ng ating Pangulong Marcos. Ang kanyang sinasabi rito bakit merong umaaray, wala naman tinutukoy. So, ang ganda ng sagot, ang ganda ng paliwanag. Para maintindihan nyo yung sinasabi natin na sa pagsagot nitong si Atty. Claire, Undersecretary, tungkol dito sa laban sa fake news. Paano ba nagre-react yung iba kahit hindi tinutukoy? At bakit nga ba nagre-react yung iba? Ito yung paliwanag niya. Thank you. Nice question. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin ito sasagutin. Okay? At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutukulan. Kumbaga, bato sa langit, tamaan mo, huwag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi ito, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, ano lang to idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung tinamaan sila, tumatakbo sila, at alam natin wala silang alam, yun na lang siguro, ouch. And at the same time, dapat hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano na nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Another issue. Hindi, lahat yan tinamaan. Lahat ng kandidato tinamaan yan. Sa paliwanag na yan ni Undersecretary Castro, dapat lahat ng kandidato, pag nanalo kayo, sigurado yung may alam na kayo. So ibig sabihin, kung ngayon kumakandidato ka pa lang, wala kang alam, huwag ka na tumuloy. Parang ganon. Or huwag ka na magplano sa mataas na posisyon kung wala ka talagang alam. Dapat pinaghahandaan, seryosong trabaho. Yan ang matagal na sinasabi. Seryosong trabaho ang pagiging senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi pwedeng senador lang ng isang pamilya. Hindi pwedeng senador ng political party lang o ng may pinagkakautangan ng loob. Kailangan malawak, national pang international ang kaalaman. Ayun, tama yun. So itong sagot na ito ni Undersecretary Castro, maraming tinamaan dyan. Kaya sabi niya, bakit kayo umaaray? Bakit kayo umiiyak? Ito hindi naman kayo tinutukoy ng Pangulo na kayo yung pinabili ng suka o inutusan magdala ng suka. O sino bang nag-react dyan? Di ba yung PDP laban candidate o mas kilalang Duterte team? Pinatulan nila kaagad doon sa kailang rally na sila daw yung team suka. O, kita mo. Hindi pa tinukoy ng Pangulo, umaray na sila. O, di ba? So, sino ngayon ang nagpe-fake news? Sino ngayon ang mali ang balita at minamali? At nagkakaroon ng mga interpretation sa mga nangyayari. Wow! Ang galing ng paliwanag, di ba? So, matalino si Pangulong Marcos dahil yung kanyang mga sinasabi, wala siyang particular person na tinukoy. Hindi katulad ni ang mga Duterte, especially ni dating Pangulong Duterte, na tuwing baba na tinutukoy si Pangulong Marcos. Si Marcos ay bangag, si Marcos ay corrupt, si Marcos ay magdideclare ng martial law, magiging diktador. Yan lagi sinasabi niya. Natural, magre-react ang Malacanang kasi tinukoy ang pangalan ng Pangulo. Pero si Pangulong Marcos, wala naman sinasabi kung sinong kandidato ang mahina, sinong kandidato at sinong politiko ang bumabanat sa kanya. Ayaw nga niyang banggitin. Kahit minsan hindi binabanggit ng Pangulo ang mga pangalan ng kritiko niya. Lagi niya sinasabi, meron dyan, ganito, ganyan. O, di ba? Pero sila naman, yung ibang kabilang grupo, umaamin siya yun. Nagre-react na para bang sila pinatamaan. O, di ba? So, political statement, political gimmick for publicity only, pero sila yung tinatamaan. Parang guilty. Kaya nga, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Yan ang sabi ni Undersecretary Castro. Bakit may nagagalit? Baka kayo yun. Tinamaan kayo? Tinamaan ka ba? Ang lupit ha. Galing ng paliwanag at galing ng depensa niya sa galaw ng Pangulo. Tama-tama talaga itong si Castro. Attorney Castro, Undersecretary, na maging boses ng Palasyo ng Malacanang sa pagsagot. At pangalawang araw pa lang ito Pangalawang araw pa lang na pagharap sa media, pero established na agad kung sino siya at ano ang trabaho niya. Ano ang kahinatnan ng mga kritiko at mga nagpe-fake news. Hindi na pwede yan. Okay?
So meron din isang inamin na ngayon pala ay merong under-evaluation ng kabinete. Tama lang yan. Lahat naman ho ng cabinet secretary, presidential appointees, wala naman security of tenure yung mga yan. Anytime, pag wala ng tiwala ang Pangulo, pwede ka nang tanggalin o mag-resign. Totoo yan. Walang security of tenure. Anytime, kahit ina-appoint ka ngayon, bukas wala ng tiwala sa'yo, makaluwa mag-resign ka na. Kung hindi ka mag-resign, sunod na araw, tatanggalin ka. Yun talaga. Cabinet secretary, undersecretary, asset, director, chairman, commissioner, president, general manager, CEO, chairman ng iba't ibang company or office of the president. Basta presidential appointees, yan ay temporary lang. Walang security of tenure yan. Walang protection yan sa batas. Anytime pwede kang tanggalin, anytime pwede kang mag-resign. Hanggat may tiwala ang Pangulo sa'yo, hindi ka mawawala. Pero sa oras na mawala ang tiwala, pwede ka nang umalis or tanggalin. Ganun po talaga. Yun po yun. Okay? So meron palang ganyan. Under evaluation, tama-tama yan. Dahil 2025, ngayon ay February pa lang, ay kung hindi magandang performance ng isang government official sa nakaraang 2 taon kalahati, ay panahon talaga na siya ay palitan or mag-resign kung hindi na i-deliver ang mataas na expectation. Huwag nating tandaan ang pangalan ng Pangulo, Chief Executive ang nakataya sa mamamayang Pilipino sa buong mundo. Kung magagaling ang kanyang mga tauhan, magagaling ang mga appointees, ay positibo ang magiging dating sa taong bayan ng liderato ng Pangulo. Pero kung palpak, pabigat, walang ginagawa, walang alam, walang saalam, puro kurap pa, abay pabigat talaga yun. Wala kang karapatang manatili. At wala rin karapatan ng Pangulo na payagan ka. Sisimpakin ka talaga. Yan ang totoo. Hindi biro ang mapunta sa gobyerno. Hindi biro ang maghawak ng kapangyarihan, pera at responsibilidad kung nasa gobyerno. Talagang dapat mahaba ang PC mo yan. Kung hindi ka magtatagal at kung magtatagal ka man, marami kang pagdadaanan. Please like and share. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.